Hi, good afternoon, good evening, and good morning. Nandito naman ako magsishare sa inyo ng about sa anting-anting, agimat, or mga pampaswerte, at saka pang-protection na din. So ngayon, ipakikita ko po sa inyo yung sinabi ko kahapon about Saint Benedict. Ito po. Yan. As I said, kasi sabi ko yung about sa medalyon ni San Benito. Ang iba kasi ginagamit din nilang agimat or anting-anting. So, as a Catholic, yung mga medalyon na ito, hindi po ito ginagamit nilang anting-anting. Lalo na sa mga Catholic. Kasi ang Katoliko or ang simbahan ng Katoliko, hindi po sila maniniwala about sa mga anting-anting or agimat na yan. So, ito ang isi-share ko sa inyo kasi ang simbahan iba kasi kaysa mga taong lalo na yung mga manggagamot or albularyo, mga ritualista or yung mga ng mga hahawak ng anting-anting. Ito sa kanila, ginagamit nila itong anting-anting. So, ito sa akin naman, kasi ito blessed ito sa pari. Ito nilublob ko lang ito sa holy water. So, it seems pareho lang naman. So, ito kasi, ang sabi ko sa inyo kahapon, isa ito sa ginagamit ko pang protection. Kasi itong kahoy na sinukuan, ginagamit ko para hindi ako matatakot sa aso. Kasi takot talaga ako sa aso. At saka ito, sabi ko sa inyo, pakita ko itong medalyo ni San Benito kasi isa din ito sa protection para sa akin. Kasi lahat naman tayo nangangailangan ng protection, di ba? So as a Catholic, kilalanin din natin yung object na dapat nating kukunin. Yung hindi ba maano sa mga masama. Kasi karamihan, yung mga rosary, lalo na yung mga rosary, maraming satanism niya. Kung hindi kayo marunong tumingin, talagang mapariwara kayo kung hindi kayo naniniwala. So sa akin kasi, ito muna yung yung isi-share ko sa inyo. Ako, as a Catholic yun naman, as a believer, ito yung ginagamit ko rin na pang protection. Although, lahat man tayo nagdadasal ng protection. Ako palagi, yung before ako bumili nito, kasi ayon sa mga nagbablog about St. Benedict, yung mga manggagamot, yung mga nagano ng mga rituals. Ang rituals ng Catholic at saka rituals ng ibang manggagamot iba. Ang Catholic kasi, may ritual sila with blessed with the Father. And itong sa mga albularyo, ang mga albularyo ang nagkonsagra, may iba silang prayer, at ang Katoliko may ibang prayer din. Latin. So sa mga Katoliko, iba din. So ito, sinishare ko ito kasi bago ko binili ito yung una kong bili na St. Benedict. Pero, hindi ko dinadasalan ng 49 days. Kasi, may mas nauna pa nabili ko, dalawa pala. Pero ito yung una kong nabili. Yung dalawa, yun ang inuuna kong
dinadasalan kasi yun silver siya. So, ito, hinihintay ko kasi ma-bless ng pare, pero hindi nagkataon. So, yung dalawang maliliit na silver din yun siya. Inano ko ako na ang nag-prayer. So, after ko nabili yun, nag-pray ako ng 49 days. So, pumili ako ng last Sunday of the month para first Sunday of the month, first Friday of the month, masisimulan ko na yun ng ritual o prayer ng orasyon ba niya o ng 49 days. So hindi ko maipakita kasi binigay ko na sa dalawa kong kapatid. Yung natapos ko na yun ng 49 days na prayer, continue pa rin ako nag-pray kasi nabili ko na nga ito, diba? So ito naman ang binibigyan ko ng oras na mag-pray ng 49 days. So, ito, at saka yung una, yung isa parang isa bronze, yung isa. Pag sinusuot ko, umiinit. Ito, siguro pag iba yung pakiramdam ko, umiinit siya. Pero, ito, hindi pa ito nakarating ng 49 days. Dinadasalan ko na siya. Sinusuot ko na rin. Kasi, of course, nalublob ko na siya sa holy water. Tapos, dinadasalan ko pa ng tungkol sa kanya ng prayer. Kasi may siya ng prayer. Ito sa mga initials niya nito. Ito yung dinadasal ko. Tapos, itong nasa likod niya mga initials. Ito yung Sancti Patris Benedicti Crus Sacra Sit Mihidox. Ito, marami dito ay mga na-memorize ko ito hanggang kasi 49 days ba Tapos, yung feeling ko nito is yung masama yung pakiramdam ko. Tapos, ang sakit ng ulo ko talaga, yung umiinit talaga siya ito kasi sabi nila ang sabi ng mga nagbibigay ng mga orasyon, mga albularyo, pag hindi mo babanggit yung tamang bigkas, yung Latin, sumasakit yung ulo mo. So sa akin naman, marunong naman ako magbasa ng Latin. Sumasakit yung ulo ko kasi ito diba ginagamit kong protection. May iba kasing tao, yung tinitingnan ka lang, na yung mo. Para bagang sa atin sa Bisaya, yung mga Hiluanon, or yung palipad hangin. So sa akin, madalas akong ganyan kasi sumasakit talaga yung ulo. Habang nag-pray ako ng protection, kung ano man yung nasuot ko, umiinit. Tapos, hanggang dito talaga yung sakit niya. Sabi ko, bakit ganito? Pero ito, alam ko, napipil ko umiinit na kasi nilagay ko sa loob. Tapos sabi ko, Lord, kung may mangyari sa akin, wag naman sana akong matumba kasi masakit na talaga yung ulo ko. Tapos ako sa kanila, pag tumitingin sa akin dito sa ulo ko kasi di ba may puti ito, uban ito Ayan. Tapos sabi nila sa akin, uy, maputi na yung buhok niya. Naririnig ko lang, pero hindi na ako nagsasagot. Tapos, pag tumingin sila, yung sabay ka pa ng ulo nila at itong, kasi ito nga, puti. Tapos, pagkatapos kumano yan, sumasakit na yung ulo ko. Sabi ko, wag naman sana nila akong yung palipad hangin baga or tigal po or ano ba yun. Kasi sa amin, sa Mindanao, pag ganyan kasi tinitingnan ka lang. Yung yung hiluan, basta hiluan yung tawag sa amin. So ito, isa din ito sa akin. Every day na, yung 49 days na dinidicate ko sa kanya, always talaga yung protection sa akin at sa aking family. At saka granted din naman talaga kasi yung that time na yun, di ba, uso yung time na yun is pandemic. So, hindi masyadong sa yung COVID. Grabe yun kasi ang iba mental health na. Saka yung time din na yun,
maraming nagkasakit. So, yung time din na yun, may nangyari sa amin, natural. Ako dito sa abroad, hindi mag-uwi. So, strong talaga yung prayer mo. So, ito yung ginagamit kong yung ko sa prayer na proteksyonan ako, na hindi ako maging matulala. Kasi nga, yung time na yun was in COVID pa. So, I think around 20 or 21. Kasi nag-lockdown na yun eh. So, yung time na yun, ito, sinimulan ko na. Kaya ang sabi ko sa inyo na, isa din ito ginagamit kong protection kasi nga, yung takot ako sa aso. Tapos, pag lumalabas ako, itong prayer niya, at saka ito, inaano ko na yung mga, itong initial na ito. Kung sino man yung na gustong devotion, magpa-blessing ka muna, or tapos ikaw mismo kung gusto mo magano sa sarili mo, yung gusto mo kasi ako nahiligan ko kasi mag-collect ng mga ganito, pampaswerte, kaya I try, at saka sinubukan ko makapag-pray ng 49 days at granted naman at worth it naman kasi natapos ko, saka ako nakaano dito ng 49 days na naman. So, para sa akin, yung mga medallion, itong kay Saint Benedict, very powerful talaga. Ito din, kasi ito yung na-blessingan ni Father. Ito yung dinadala ko pag nilalabas ko. Ito halimbawa, sinusuot ko. Pag dito siya sa labas, pag naka-day off ako, kasi I am very confident kasi binibless ni Father. So, minsan naman ito nasa loob. Kasi ako lang nag-bless. Ako lang yung nagano sa blessing niya, hindi sa pari. So, hindi ko naman sinasabing kinakahiya ko. Kasi yung time na dinadasalan ko pa ito, hindi pa tapos. So, ko muna. Minsan may labas ko, pero kalimitan na sa loob ko muna siya nilalagay. Kaya, ma-feel ko yung init niya. So, ayan, yun yung mga experience ko kasi yung sabi ko na kung gusto nyo mag-devotion ng ganito, ng Saint Benedict, kailangan nyo munang linisin, hugasan ng asin, tapos ipa-dry nyo lang ng kusa sa tissue ba. Tapos, kung ikaw mismo gusto mo mag-devotion, be sure na nakatapos ka na ng 49 days na oras, devotion, poder at pondo. Yan ang una. Bago mo devotionan, ito din ng 49 days din. Kasi lahat ng mga ganito na mga medalyon, gawa ng tanso, silver, o kasi gawa ng tao ito, di ba? Hindi ito gawa ng Panginoon ng kalikasan. Kagaya nito, mga ganito na kalikasan ang gumagawa. O, ang Panginoon ang gumagawa sa kalikasan na makikita ng mga tao. Kaya sila ang ginagawang mutya ng kalikasan. So, ito gawa ng tao. Kaya, ikaw mismo ang magdarasal. So, mayroon po itong dasal. Latin. Tapos, lahat mga initial dito, yan ang dadasalin mo. Tapos, ito din mga initial. So, kasi tapos ko nang dinasala ng 49 days, araw-araw, or yung Martes or Biyernes, pag nadala ko ito, or hindi ko man nasuot, nagdadasal pa rin ako ng prayer for protection na tungkol kay Saint Benedict. Basta prayer for protection, kasi ako may prayer man akong pang-opening na na Latin. So, lahat ng mga Latin na memorize ko, pinipray ko bago ako mag-pray pinipray ko ulit kasi yung orasyon para sa
orasyon ng pagpupuder, devotion, pundo. Yan. Everyday ko yan, siguro nag-start ako niyan is 19 or 2020 na ba yun? 2020, 2020 until now, dinasal ko na yung araw-araw ko na dinadasal yung devotion, puder at pundo kasi yun yung kaligtasan mo na or yung lakas mo pag nagpe-pray ka sa umaga habang nagtatrabaho ka, yung prayer with heart, I'm sure na hindi ka ma-feel sa pagod. Hindi mo ma-feel ang pagod. Yung pagod na, yung dati na parang mag-surrender ka na kasi gusto mo nang umuwi. Kasi yun nakakapagod na nga magtrabaho. Para sa akin, walang trabaho na hindi ka napapagod. So, itong mga ginagamit ko ng mga devotion or mga prayers or ritual o orasyon ba yan? Kasama ng mga object, itong mga gamit na ito. Yan sila, yung nag-ano sa akin ng lakas kasi, nagbibigay sa akin ng lakas kasi, without God in our life, we are nothing. So this one is all my helper only, this is not my God. They are my helper. So kaya ito si Saint Benedict, naging saint kasi, ginagawa niya ang dapat gawin na bilang totoong tao, kaya naging santo siya, diba? So, as for me, hindi ko pa alam yung buhay ni Saint Benedict na as in kabuuhan. Pero yung prayer niya is nalaman ko. At saka, para sa akin is protection. Yung iba, ginagamit lang business or pampaswerte. So, sa akin, hindi ko ginagamit pang negosyo. Inano ko pang sa protection kasi, of course, the devil is always in our side. So, we need to pray with all our heart na hindi tayo ma-tempt. Pero kasi tao lang tayo, natural, madali tayong madala ng tentasyon. So, ikaw, kung gusto mo mag-devotion ng Saint Benedict na medalyon na ito, sana magawa mo rin yung tama at saka yung with good intention, hindi yung bad kasi hindi tayo lalago niyan pag ginagamit mo sa masama. So guys, ito muna yung i-share ko about sa medalyon ni Saint Benedict. Bye!